Bismillahirrahmanirrahim. My name is Lumangka Morsid Maganod from BEd 1B. So in my topic for this reporting is all about agrarian reforms, especially here at Philippines, para mas lalo natin maintindihan kung ano nga ba talaga ang agrarian reform. For the information of everyone, the definition of agrarian reform is basically agrarian reform is all about fixing or improving the agriculture system natin. Imagine it as a way to correct imbalances sa land ownership and production. So, agrarian reform ay para ayusin ng farming sa Pilipinas, parang pagbabago para mas maganda ang sistema. For the importance of agrarian reform, there is a three main important. The farming is important dahil maraming Pinoy ay farmers. Kung okay ang sistema, mas okay ang buhay nila. And for the land, para sa farmers, gusto ng agrarian reform na ang farmers ang magmay-ari ng lupa na tinataniman nila. And for the politics and money, hindi lang sa pagtatanim. Kasali dito ang politics at pera para mas fair ang lahat. So why we need this agrarian reform? For the information of everyone, para mawala ang hirap. Yes, gusto ng Pilipinas na umangat ang buhay ng mga farmers. Para umunlad, kung maayos ang farming, mas makikita ang Pilipinas. And also, para fair ang lahat, para walang iwanan or naiiwan. Sa Pilipinas and history, kailangan natin balikan ang history natin para mas maintindihan kung bakit kailangan ang agrarian reform. So, ang agrarian reform ay para sa mga farmers, para mas maganda ang buhay nila at mas umunlad ang Pilipinas. So, I hope that you will understand. So, next, we have the reporter number 2. Hello everyone, my name is Mama Sadet Lovely P. So, next, let's talk about land ownership sa Philippines noong panahon ng Spain. Focus tayo sa kung paano nagbago ang sistema at kung ano ang epekto nito sa mga Pilipino. Land ownership under Spain. Noong di pa dumating ang mga Espanyol, dati ang mga Pilipino ay may communal ownership ng lupa. Ibig sabihin, ang lupa ay para sa lahat. At nung dumating ang Spain, binago nila ang sistema. Sabi nila, ang lupa ay pag-aari ng King of Spain. And for the setup, Pueblo Agriculture. Inayos ng mga Espanyol ang mga komunidad sa pueblo kung saan binigyan ang mga Pilipino ng lupa para taniman pero hindi nila ito pag-aari. Number 2 is tributes. Ang mga Pilipino ay nagbabayad ng tribute o buwis sa mga Espanyol sa pamamagitan ng mga agricultural products. Third is law of the Andes. Sa pamamagitan nito, binigay ng Spanish Crown ang lupa sa religious orders o mga praile, Spanish military bilang reward, and Spanish encomenderos. So, encomienda system. So, encomienda, lupa na binigay sa mga Spanish, encomendos sila ang namamahala pero ang mga Pilipino ang nagtatrabaho. So, abuso, hindi binigyan ng mga karapatan ang mga Pilipino ng magmay-ari ng lupa. Kailangan nilang magtrabaho para sa enkomendo at magbayad ng tributes o yung buwis. Yun. Compras e vandalas. Naging norm and unfair at abusadong sistema na ito. Pinipilit ang mga farmers na ibenta ang kanilang produkto sa napakababang presyo. So, hacienda system. Development. Mula sa encomienda system, nag-develop ang hacienda system.
So, capitalist world. Ipinasok ng Spanish government ang Pilipinas sa capitalist world. Naging exporter tayo ng raw materials at importer ng goods. New form of ownership. Ang hacienda ay naging bagong paraan ng pagmamay-ari ng lupa. So, itong problema. Land registration. Noong 1860s, nagpatupad ang Spain ng batas nang nag-uutos sa mga landholders na irehistro ang kanilang lupa. Ang nakinabang lang dito ay yung mga alam at may pera. May alam at may pera. Loss of land. Maraming peasant families and nawala ng lupa dahil hindi nila narehistro. So, the result. Ito naman yung result ng revolts. Ito ang dahilan kung bakit maraming pag-aalsa sa Pilipinas ay tungkol sa lupa. Philippine Revolution. Ang pagnanais na magkaroon ng sariling lupa ang isa sa mga dahilan kung bakit lumaban ang mga Pilipino. So, short-lived republic. Sa kasamaang palad, maikli lang ang unang Philippine Republic. Dumating ang mga Amerikano at nagdala ng bagong uri ng kolonyalismo. So, class, ang land ownership sa panahon ng Spain ay naging dahilan ng maraming problema at pagbabago sa ating bansa. Thank you. Hi, I am Bailani Malo from BEd 1B. Alright class, let's dive into land ownership in the Philippines under the Americans. We'll see how different it was compared to the Spanish era. Land ownership under the Americans. Americans knew the problem. Alam ng mga Amerikan na ang kawalan ng lupa ng dahilan ng gulo sa Pilipinas. Their goal, gusto nila ng tulungan ang mga tenant farmers. Why did it? Philippines Bill of 1902. Ito ang batas na nagtakda kung paano ipamimigay ang public lands. Land limit. Ang isang tao ay pwede lang magmay-ari ng 16 hectares. Kung hectares ang mga kumpanya ay pwedeng magmay-ari ng 1,024 hectares. Land Registration Act. Para ayusin ang record ng mga lupa, Homestead Program 1903, pwede kang mag-apply para maging farmer sa at least 16 hectares pero limited lang ito sa Northern Luzon at Mindanao. Not really masyadong umayos ang land ownership. Mahirap pa rin magmay-ari ng lupa, kailangan mo ng pera para magparehistro. Binigay din ang lupa sa mga Amerika at Filipino business. Maraming farmers ang bumalik sa pagiging tenant, nagkaroon ng mga pag-aalsa tulad ng Colorum at Sakda Ospiracing. Lang po at maraming salamat. Arigato! My name is Nur Hamidis Ologan from BEd 1B, and this is my report. It's all about Commonwealth government. So there are 4 types of Commonwealth government: the worsening situation, Quezon's program, NARIC, and the World War II. And worsening situation, mas lumala pa ang sitwasyon. And Quezon's program, nagkaroon ng social justice program si President Quezon para bilhin ang mga hacienda at ipamigay sa mga tenants. And the third one is NARIC, itinatagang National Rice and Corn Corporation para tulungan ang mga magsasaka. And the last one is World War II. Huminto ang lahat dahil sa World War II. And we have the Sakdal Uprising. There are 2 types of Sakdal Uprising: the Peasant Rebellion and the Demands. And Peasant Rebellion, nagalsa ang mga Sakdalista dahil sa problema sa lupa. And the Demands, gusto nila ng pagbabago sa taxes at pantay na pagmamay-ari ng lupa. Then Japanese occupied the country. So class, kahit may mga effort ang Americans, hindi pa rin nasolusyonan ang mga problema sa land ownership. Thank you. My name is Hermius Man. Okay, so let's talk about sa nangyari sa agrarian reform pagkatapos ng digmaan o pag-post ng interviewees toward
Agrarian Reform. Agrarian Reform, sa madaling salita, ito ay tungkol sa pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka. After the war, World War II, pagkatapos ng digmaan, sinubukan ng gobyerno na ayusin ang mga problema ng nakaraan. President Rosas made Republic Act No. 34. Gumawa si President Rojas ng Republic Act No. 34. Isipin nyo na ganito, 7% of the crops go to the farmer, tenant, 70% ng anin ay mapupunta sa magsasaka, tenant. 30% goes to the landlord, 30% ay mapupunta sa may-ari ng landlord. Also, an interest on loans from landowners to farmers was lowered to 6% of lease. Binabaan din ng interest sa mga utang ng mga magsasaka sa may-ari ng lupa, 6% o mas mababa pa. The government tried to give hacienda land of farmer, but it didn't really work out because the farmer didn't get enough help or support. Sinubukan ng gobyerno na magbigay ng mga lupaing hacienda sa mga magsasaka. Pero hindi ito masyadong nagtagumpay dahil kulang ang tulong o suporta ng binigay ng mga magsasaka. President Elpidio Quirino created Lasidico Land Settlement Development Corruption. Ginawa ni President Elpidio Quirino ang Lasidico Land Settlement Development Corruption. It was made to speed up the process of giving land to farmer. Ginawa ito para mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka. Later on, it became NARA, National Resettlement and Rehabilitation Administration. Ano ng President Ramon ang Magsaysay, kaulanan ito ay naging NARA, National Resettlement and Rehabilitation Administration, sa ilalim ni President Ramon Magsaysay. President Magsaysay really pushed for real land reform. Talagang itinulak ng President Magsaysay ang tunay na forma sa lupa. Thank you. My name is Norna Ipandian from BEd 1B. So he convinced the Congress to pass laws to make things better. Kinumbinsi niya ang mga kongreso na magpasa ng mga batas para mapabuti ang sitwasyon. Most of the people in Congress were landowner, but Magsaysay convinced them. Karamihan sa mga tao sa Kongreso ay may mga may-ari ng lupa para makumbinsi sila ni Magsaysay. Republic Act number 1199 or the Agricultural Tenancy Act was passed. Naipasa ang Republic Act number 1199 or Agricultural Tenancy Act. This law was all about the relationship between landowner and farmer. Ang batas na ito ay tungkol sa relasyon sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka. It protected the right of the farmer. Pinrotektahan nito ang mga karapatan ng mga magsasaka. It also made sure that tendency practices were fair. Siniguro rin ito na patas ang mga kasanayan sa pag-uupa ng lupa. Because of the law, dahil sa batas na ito, the Court of Agricultural Relation was created in 1955 to protect farmers. Ginawa ang Court of Agricultural Relations noong 1955 para maprotektahan ang mga magsasaka. They fixed land rentals and solved the land problems. Inayos nila ang mga upa sa lupa at nilutas ang mga problema sa lupa. Ang Agricultural Tenancy Commissions was also created. Ginawa rin ang mga Agricultural Tenancy Commissions. ACCFA, Agricultural Credit
and Cooperative Financing Administration was created to help farmers with money. Ginawa ang ACCFA para tulungan ang mga magsasaka sa pera. So, in summary, after war, the government tried to different ways to give land and help to the farmer para mabawasan ang mga problem sa lupa. Kaya sa madaling salita, pagkatapos ng digmaan, sinubukan ng gobyerno na ang iba't ibang paraan para magbigay ng lupa at tulong sa mga magsasaka. That's all. Thank you. So that's all is our report. So thank you so much.